ube is the new matcha. We just found out about ube and we're obsessed. 야, 이거 진짜다. 우베만 많이 난다. 엄청 고소하고 달콤해요. Alam mo bang yung simpleng ube na nilalagay natin sa halaya, ice cream at pandesal, ngayon viral na sa buong mundo? Sa sobrang viral, ang tawag pa nga ng iba sa ube ay Okay, so Starbucks just came out with a new drink and it has oob in it, which oob is ube kasi ate. Anyways, halos lahat ata ngayon may ube version na. Ube lattes, ube matcha, ube desserts, ube cocktails. Yung dating pagkain lang ng mga Pinoy, ngayon, luxury aesthetic drink na sa London. At habang ang buong mundo ay nahuhumaling sa kulay violet nating root crop, ito ang pinakamasakit. Ang Pilipinas, $3 million lang ang kinita mula sa ube exports noong 2025. Tapos ito pa, nag-i-import na tayo ng ube galing Vietnam. Wait. What? According sa reports, tumaas ng over 230% ang appearance ng ube sa restaurant menus sa Amerika sa nakarang 4 na taon. Ngayon, mahigit 90 international chains na ang gumagamit ng ube at projected pa raw na lalaki pa ito around 70% sa susunod na mga taon. Sabi nga nila, yung nangyayari sa ube ngayon nangyari din sa matcha, boba milk tea at Dubai chocolate. Pero bakit nga ba gustong-gusto ng mga foreigners tong ube? Well, ang mga nakikita ng mga experts na dahilan, maganda daw sa Instagram, tapos sobrang photogenic sa TikTok, at kakaiba yung kulay. Kasi honestly, ilang pagkain ba ang natural na violet? Parang ginawa talaga ng Diyos ang ube para mag-viral. At ayon sa reports, sa United Kingdom pa lang, Costa Coffee sold more than 500,000 ube drinks already. Imagine mo yon, yung ube na nilalagay natin dati sa halo-halo, ngayon binibenta na sa Europe as premium lifestyle drink. Pero ito ang nakakagalit. Habang ang buong mundo ay kumikita ng bilyong-bilyong dolyar sa ube craze, ang Pilipinas, $3 million lang ang export earnings. Kung ikukumpara natin yan sa matcha, ang global matcha industry noong 2025 ay nasa tinatayang around $4 billion worldwide. Kung i-convert natin yan sa peso, 220 billion pesos. So isipin mo to, yung ube na global viral trend, pero halos barya lang ang kinikita natin. Parang ganito yan eh. Ikaw yung nakaimbento ng lechon, tapos ibang bansa ang yumayaman. At ito pa ang masakit. Yung ube kasi native yan sa Pilipinas. Meaning, atin talaga originally yan. Pero ngayon, alam mo ba na nag-i-import na tayo ng ube galing Vietnam? Ako po, bakit? Simple lang ang dahilan. Kulang kasi ang suporta sa mga magsasaka. According sa reports, ang ube takes around 10 to 11 months bago ma-harvest. Meaning, mabagal siyang paramihin. At honestly, hindi lang ito tungkol sa ube. Problema rin ito ng agrikultura dito sa Pilipinas mismo. Kasi habang ang ibang bansa ay todo invest sa farmers at todo suporta sa agriculture nila, dito sa Pilipinas, sobrang busy ng mga politiko natin sa sari-sarili nilang mga politika. Hello, 2 years from now pang eleksyon, pero yun na ang focus ng mga opisyal natin. Sobrang sayang ng ube na may multi-billion peso potential sana. Kaso kulang ang suporta sa mga farmers, kulang ang farm-to-market systems, kulang ang post-harvest facilities, kulang sa subsidies. At habang ang farmers natin ay namomoblema sa fertilizer at puhunan, ang mga politiko natin, away dito, hearing doon. Ang mga politiko, puro bardagulan. Kaya hindi nakapagtataka na sa dami ng agricultural products natin, gaya ng mangga, kakao, nyog, saging, ube, madalas ibang bansa pa ang kumikita. Kaya honestly, hindi sapat na proud tayo na Uy, trending ang ube worldwide. ang tunay na tanong ay dapat, Bakit hindi ang mga magsasakang Pilipino ang unang yumayaman dito? kung gusto mo pa ng magito pang awareness contents, dito lang yan sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.